PCSO General Manager Mel Robles ang vlogger na si Claire Contreras o mas kilala bilang si Maharlika dahil daw yan sa paninirang puri sa kanya ng vlogger. Ito, bigyan ko lang ng komentaryo ito kasi marami nagsasabi, marami nagbe-message sa akin. Coach, bigyan mo ng komentaryo, ano masasabi mo na dinemanda ito si Maharlika? Bigyan natin ng komentaryo, ha? Frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sinampahan ng kasong defamation at invasion of privacy ni PCSO General Manager Mel Robles ang vlogger na si Claire Contreras o mas kilala bilang si Maharlika. Ayon kay Robles, napagdesisyonan nila ng kanyang asawa na kasuhan si Maharlika sa Central District Court of California dahil sa walang basehang akusasyon nito sa kanya at kanyang pamilya. Sa California, sinampa ang kaso dahil doon nakatira si Maharlika. Ang kinuha niyang abogado si Camille Vasquez, ang naging abogado ng aktor na si Johnny Depp sa defamation case laban sa kanyang dating asawa. Grabe, matindi yung abogado, ha? Oo, di kalidad. Yung kinuha niya, sino to? Ulitin natin. California dahil sa walang basehang akusasyon nito sa kanya at kanyang pamilya. Sa California, sinampa ang kaso dahil doon nakatira si Maharlika. Ang kinuha niyang abogado si Camille Vasquez, ang naging abogado ng aktor na si Johnny Depp sa defamation case laban sa kanyang dating asawa. Defamation case laban sa kanyang asawa, matindi. Dekalidad yung kanyang abogado. Naku, delikado si Maharlika dito. At doon kinasuhan sa Amerika mismo. Si Amber Heard. I chose a very good lawyer whom I think has specialized sa ganitong klase, no? Sa reputation and brand management. So, minsan kasi alam nyo talaga, depende rin sa abogado, no? Ako naniniwala ako doon. Minsan pag talaga magaling ang abogado, minsan kahit tama ka, pag kayong abogadong kinuha mo sablay, medyo sasablay ka talaga, no? Pero di kalidad to, kaya lang I'm sure napakamahal niyan, no? Kasi kailangan Anyway, may pera naman sila, nasa gobyerno sila. Hello, 'di ba? 'Di ba? Alam naman natin, no? Magdidemanda ka na rin sa Amerika. Yung the fact na magdidemanda ka sa Amerika, may kakayanan ka. Alam mo sa aking banda, ito ay nararapat lang for both parties. Mamaya explain natin. Na hindi po ito biro. Just because you can, you will. Halos isang taon na raw naglalabas ng fake news si Maharlika laban sa kanya sa pamamagitan ng YouTube channel niyang Boljak TV. Ito, tinawag niya si Maharlika na fake news. Si Maharlika naman may binabatong balita at sinasabing kasamaan nito. Okay? So pareha sila may sinasabi. Kaya para sa akin, maganda tong demanda na ito kasi magkakaroon ng third party na magdi-decide. Sino ba talaga fake news? Si Maharlika ba ang fake news? O itong sila Mel? Di ba? Kasi madali. Halimbawa, ako magbabalita ako dito ng mga balita sa inyo. Tapos sasabihin ko, hindi. Tama ako kasi ito ebidensya ko. Sino nagbalita? Ikaw. Sino din nag-judge ng balita mo? Di ikaw din. So tama-tama, merong magkakaroon ng third party. Yung labas sa kanilang dalawa, magdi-decide kung sino ang tama. Alam mo, mas maganda yan. Sa mahigit 20 videos, inakusahan daw ni Maharlika si Robles ng pagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan, contract killing at pagtulong sa mga terorista. Let's see in the proper court, in the proper forum, tingnan natin anong hawak niya. Yun. Lalabas ngayon. Alam mo, ito yung pagkakataon ni Maharlika. Kung talagang totoo yung kanyang sinasabi, pagkakataon ni Maharlika, ilabas yung mga ebidensya. Kasi, korte to. So, pag may sinabi ka, you make sure meron kang ebidensya. At sino maghuhusga ng ebidensya? Third party. So, pagkakataon ngayon ni Maharlika, ilabas lahat. Kasi, siyempre, pagdating sa korte, hindi pwedeng sasabihin ni Maharlika meron lang siyang puting ahas. Diba? Sinabi sa kanya nung puting ahas, hindi. Nagsabi ka, patunayan mo. So, para sa part ni Mel Robles, naniniwala siya, inosente siya, kaya siya nagdemanda, tama yan, para ilabas ni Maharlika lahat ng dapat na ilabas. Sa part naman ni Maharlika, eto na.
ang pagkakataon ni Maharlika ilabas lahat ng alam niyang ebidensya. Kasi tatandaan po natin, ito po ay para sa lahat. Para kay Maharlika, para sa akin, para sa lahat ng political vlogger. We make sure lahat ng balita natin back up ng ebidensya. Hindi ito back up ng chismis. Para sa lahat po yan. I'm being fair. Alam nyo dito kay Coach Oli, fair tayo. And this is the chance of Maharlika. Dito natin malalaman. This is the chance na makita ng taong bayan kung ang balita ni Maharlika ay back up ng evidence or back up ng chismis. Hindi po ang taong bayan na magsasabi, hindi po ako magsasabi kung fake news si Maharlika or hindi, hindi po kayo magsasabi kung fake news si Maharlika or hindi. Ang magsasabi po niyan ay third party. Ang korte ng Amerika since nandoon siya. Doon sinampa ang kaso. So this is a win-win for all. This is a win-win for Robles, Mel Robles, and this is a win-win for Maharlika Atsel. Kasi kung sa tingin niya inosente siya, talagang backup siya ng dapat tuwang-tuwa siya sa demandang ito. Di totoo yan. Kung ikaw ay backup ng evidence at ikaw ay vlogger, tuwang-tuwa ka dyan. Bakit? Mailalabas mo. Ilalabas mo lahat. Legal mo na ngayong mailalabas lahat ng ebidensya mo. Di ba? Hindi mo na itinatago kasi delikado. Ito hindi, korte kasi ito eh. So lahat ng ebidensya mo pwede mong ilabas. Kung nagsasabi nga ng totoo si Maharlika at siya ay nagbabalita back up with evidence, hindi chismis. Malalaman natin ngayon kung chismis lang to si Maharlika. Di ba? Alam mo, maganda pa nga yan eh. Sa katunayan, totoo. I mean, walang tao matutuwa ng dinimanda. Diba? Pero para sa akin, halimbawa ako dinimanda ng libel, mas magugustuhan ko pa yun. Diba? Hindi ko sinasabing matutuwa ako doon. Natural, gastusin yan eh. Pag dinimanda ka, gastusin, abala, may iniisip ka. Pero treat is a half full glass. Treat it as good thing kesa pinayayari ka. Diba? Kasi pag dinimanda ka, ibig sabihin, hindi ka gustong saktan. Gusto lang ipalabas kung may ebidensya ka o wala. Kung fake news ka or wala, kung chismoso ka lang o chismosa ka lang. Pero hindi ka yayariin. Kaya hindi ka yayariin kasi dinamanda ka nga eh. No? Lagi ko sinasabi yan sa Kilabanat Bay, kila Boss Dada. Sabi ko, pag may napikon sa aking politiko, mas gugustuhin ko na idemanda na lang ako. Kesa yariin ako. Kasi sa demanda, may laban ka, papakita mo yung ebidensya eh. Kung hindi ka fake news, no? Pero again, to balance it, hindi ko ibig sabihin matutuwa ako. But still better kesa aambusin ka. Di ba? Baka totoo. Never know. I'm sure sa kanyang pantasya, totoo lahat ito. But we will put it out in the open. We will challenge that. We will scrutinize that. Yun yung sinabi niya. Pagkakataon mo na yan. Ilabas mong ebidensya mo. Pero we will challenge that. Ganda nito. Magkakaalaman. Fake news ba ito si Mel Robles o fake news si Maharlika? Husgado magdidesisyon. Sakto yan. Matapang din to si Mel Robles kasi alam niya hindi niya kayang hawakan sa leeg tong korte dyan sa Amerika eh. Diba? Lalabas lahat ni Maharlika yung kailangang alam niya. Magkakaalaman ngayon. Inahamon naman ng PCSO General Manager si Maharlika na harapin ang kaso laban sa kanya. So now I'm bringing justice to your doorsteps. Hindi ka kayang protektahan ng Pacific Ocean. I will bring justice and I will bring it to you. Just be brave enough to let you just... Ito lang ha. Ito ay maikwento ko lang sa inyo ha. Ito ay labas din sa... Hindi ito about Maharlika or to Mel Robles. Pero alam nyo maganda yan. Maganda rin to kasi pwede palang ganito. Kasi ito ay para sa mga Pilipino dito sa Pilipinas. Diba? Minsan kasi merong naninira
galing sa ibang bansa. Diba? Malakas ang loob eh. This is not about Maharlika. May naninira, fake news galing sa ibang bansa. Hindi mo malaman ngayon kung paano mo madidimanda. Diba? Kasi pag wala ka sa Pilipinas, matapang ka na magsalita sa labas eh. 'Di ba? Pag nasa labas ka, basta gumawa ka lang ng fake news, gumawa ng fake news. Anyway, hindi ka magagalaw eh. Manira ka lang na manira ng tao. 'Di ba? Oh. Pero pwede pala ito. Ngayon ko nalaman. Kaya lang, medyo magastos. Kasi siyempre, pupunta ka dun sa bansa niya, doon ka magsasampa ng kaso, ang kukuhanin mong abogado, yung taga roon. Ang tanong, sino kaya gumawa nun? I mean, yung pagpunta mo lang sa Amerika, napakamahal na. Pagkuha mo pa ng visa, napakamahal na. Pagkuha mo pa ng abogado. Acceptance fee na nga lang ng dekalidad, ha? Alam nyo, may narinig ako. Yung mga kakilala nyo, mga matatalinong abogado dito sa Pilipinas, acceptance fee pa lang. 1M na. Pilipinas pa lang yun, ha? Pilipinas pa lang. Paano pa sa Amerika? Diba? Pero at least may option. Diba? Kung may naninira sa'yo sa ibang bansa, kung may kakayanan ka naman, punta ka ron. At least may option. Ito rin, maganda rin ito. No? Balik tayo kay Maharlika. Maganda rin itong this is the chance para mapatunayan ni Maharlika kasi maraming nagsasabi, alam mo yan si Maharlika, matapang lang naman yan kasi wala sa bansa niya. Hindi kayang idemanda, hindi magalaw. Diba? Paano naging matapang yan? Ayaw umuwi ng Pilipinas. Hindi nga Filipino citizen yan. Okay? Hindi po ako nagsasabi niyan sila, ha? This is the chance of Maharlika na ipakita na may tapang siya. Kasi nga, na-level na yung playing field here. Kasi, papansin nyo yung mga vloggers na taga-ibang bansa matatapang magsalita compared dun sa mga vloggers na nasa Pilipinas kasi untouchable sila dun eh. Etong nangyari ngayon, this level the playing field. Hindi na sila matatawag na duwag. Kaya lang naman kayo matapang kasi nasa ibang bansa kayo eh. 'Di ba? May mga bintang na ganun. Oh. Ngayon, naidemanda ka na sa bansa mo pa. Patas na ngayon ang laban. So, hindi na siya mapagbibintangan. Wag po natin i-delete. May sinabi dito, Wolverine. Tanga, bobo ka rin, Oli. Sige, Wolverine, bakit ako naging bobo? LDS Lanao, Coach Oli, paano magpa-member sa channel mo? Pakilagay po, pakituruan si LDS Lanao. Hindi ko po masagot eh. Hindi ko rin po alam kasi. Nakakaalam po mga moderators. Sige, paano ako naging bobo? Wolverine. Sagot! Duwag ka pala, hindi ka makasagot eh. Tingnan nyo nga ang channel niyan. Tingnan natin ang channel. Kita mo? Duwag ka eh. Wala kang ka-picture. Halatang halata. Troll ka. Di ba? Tuloy. Has to brave enough to harapin yung consequences niya. Bukod kay Robles, unang nagsampa. Ito fair lang naman tayo, di ba? Mapapatunayan niya inosente siya or kung hindi siya inosente, haharapin niya yung consequences nung pag-fake news niya. Di ba? Hindi na kung sino-sino nagja-judge. Ay, fake news yan. Ay, hindi yan fake news. Kung sino-sino nga ang daming alam sa politika kuno. Magdi-decide. Third party. Amerika pa. Ng kaso laban kay Maharlika ang Pinoy designer na si Puy Quiñones dahil sa akusasyon ng... Sabi dito, troll army yan si Bongit. Troll army yan ni Sabi, troll si Wolverine. Troll. Pinuntahan ko nga yung channel eh.
Walang nakalagay, halatang halata, troll. Vlogger na peke raw ang disenyo niya sa gowns ni First Lady Liza Marcos. Kinasuhan din siya ng broadcaster si Anthony Taberna nang pagbintangan siyang hindi nagbabayad ng buwis. Sinusubukan naman ng News 5 na kunin ang panig ni Contreras. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag